Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan sa mga Biyernes, madamo nga mga Ilonggo kag Negrense ginalauman nga magapakigbahin sa protesta kontra korupsyon sa Domingo. Mga magapakigbahin sa trillion peso march ginahanda na ang mga gamiton sa hublag protesta sa Domingo. Seguridad hugot nga ipatuman sang kapulisan. Federated PTA, siyam ka principal kag halos isa ka gatos ka manunudlo sa Leganés, Iloilo, nagpetisyon sa pagpahalin sang ila schools district supervisor. Habagat, posible pabaskugon sang Bagyo Nando. Pila ka mangunguma nagahingagaw na ani sang ila mga humay. Clearing operation sa mga nasunog nga balay sa Barangay 27 Bacolod City, ginsugura na sang LGU. Kag presyo sa mga produkto petrolyo magasaka naman sa masunod nga semana. Ika-anom na ini nga sunod-sunod nga pagsaka sa gasolina. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, Police Regional Office 6 naka-heightened alert status sugod buwas bilang preparasyon sa trillion peso march sa Domingo. Madamong nga partisipante ginalauman nga magapakigbahin sa aktibidad. Si John Sala nakatutok. Ani dapat maugot-ugot na gid kita. Mga aktig na gid kita tudo-tudo. Kung tumabatyagan nila ang nagasilabo naton nga balatyagon kag kabay pa mahuya sila. Ini ang mga makahanga tinaga ni Monsignor Militon Oso sa pagganyat sa mga Ilonggo nga mag-upod sa trillion peso march sa Domingo. Suno sa grupo nga KKK o kon kahublagan kontra korupsyon, ginabanta iyara sa 3,000 ka mga Ilonggong magapakigbahin. Magasugod ang marcha sa Haro Plaza kag University of the Philippines Visayas Iloilo City Campus kag magapadulong sa Iloilo Provincial Capital sa diin magapatigayon sa concert kontra korupsyon. This is ventilation of righteous anger sa nagakalatabo nga makasuluka, makahuluya, makaulugot, makangililad nga pagpangurakot. Ginanunsyo man sa grupo nga magaupod sa marcha si Haro Archbishop Midifil Billones. Kay na sang aga temprano pa nga nagapreparar ang mga progresibo nga grupo sa mga gamiton nga placards, hayahay sa mga nagkalain-lain nga sektor, kag mga tarpaulin nga nagapakita sa mga sentimiento kag hibubunot sa mga magapakigbahin. Sa Bacolod City, preparado naman ang mga posters kag iban pa nga mga materyales nga gamiton sa protesta sa Domingo. Masobra sa 6,000 ka mga Bacolodno na ginalauman nga magapasakop sa aktibidad nga hiwaton sa Public Plaza alauna sang hapon. Pangunahan sa mga kaparian sa Diocese of Bacolod kag Council of Concerned Citizens o C3. Nagpasalig man ang LGU sa pagpabilin sang kalinong sa aktibidad. Magapakigbahin man sa kausang nagkalain-lain nga mga grupo sa iban pa nga mga probinsya sa Western Visayas. Bilang preparasyon, sugod buwas naka-heightened alert na ang Police Regional Office 6. Sa Bugos nga rehiyon, mayara sa masobra 2,500 ka mga police personnel nga iga-deploy. Magapatuman man sang road closure sa Iloilo City sa half lane sa mga dalan nga labayan sang marcha. Allowed naton subong ang tanan nga mag-express ang ilang sentiments no regarding sa sining mga pressing issues ato no. But we will himuon naman naton siya ining mga activities naton in a peaceful and responsible manner nga wala kita sang may gina-violate nga law. Nagpasalig ba ng grupo nga maging matawhay ang aktibidad kag wala sang anuman nga mga violente nga pagahimuon ang mga partisipante. Upod kay Hans Siato, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso Federated PTA kag siyam ka school principal sa Leganés, Iloilo ng petisyon sa pagpahalin sang schools district supervisor. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Banwa sang Leganés. Zen? Jert, ginareklamo sang PTA kag school heads ang hindi maayo nga pamatasan kag pagdumala sa mga eskwelahan sang district supervisor diri sa Banwa sang Leganés, Iloilo. Tuig 2023 sang ginreklamo sa mga manunudlo, school heads kag Parents and Teachers Association sang Leganés ang Public Schools District Supervisor nga si Dr. Rowena Kalimpong
sa DepEd Schools Division of Iloilo. Sa unang masulat sa mga school principal, nag-apela ang mga ini kay Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Servillon nga kakason ang supervisor agud makatrabaho sila sang normal. Ginareklamo nila hindi maayo nga pamatasan kag pagpangdumalas ang district supervisor. Sa unang staff meeting, ginpahayag nga ginkakibot sang school heads nga nagdemand ini sang 1% sang school MOOE kag ihatag sa iya operating expenses. Apang wala ang mga ini nag-comply. Sa ikaduhang staff meeting, ginpahayag nga ginakusahan sang supervisor ang principal sang Leganes Central School sa diin ng district office nga wala sang computer, air conditioning, kurtina, pondo sa kape, habon, alcohol kag iban pa. Wala man kuno nagpirma sang authority to travel sa mga school heads sa pagtambong sang event sang asosasyon sa mga principal nga wala sang accomplishment report. Nakasulat man sa petisyon nga ang school heads kag mga maestra hindi dali-dali ang makasulod sa opisina sang district supervisor sa pagpapirma sang dokumento kag transaksyon. Wala man kuno nagahatag sang technical assistance ang supervisor sa mga school head. Magluwas diri madamo pa ang mga insidente sang hindi pag-intindihanay kag bribery nga gintumod ang nagluntad sa tunga sang district supervisor kag mga manunudlo. Sa 14 school heads sa Banwa, 9 ka principal kag halos 100 ka manunudlo ang nagpirma sa petisyon sa pagpahalin sa district supervisor. Nag-upod man sa petisyon ang Federated PTA officers kag iniman ang ginpirmahan kag ginendorso ni Mayor Vicente Haen II sa SDO Iloilo. Sunod sa General PTA President sang Leganes Central Elementary School, gin-question nila ang pagpahalin sang duha ka local school board sa Buluthuan nga nag-assist sa grade 4 ka grade 5. Pag-hire sang utility person nga mag-assist kuntani sa pagmintinas sang katinlo sa eskwelahan, apang gin-assign lang niya sa iya opisina. Gin-akusahan man sini ang district supervisor nga naggamit sang 6 ka aircon unit sa iya opisina sa diin ga ka-eksperyensya ang eskwelahan sang short voltage. Kapag kuha ya, nag-hire man gid siya tuod sang nag-replace ang problema dito ya lang sa opisina ya gina pabulig. So ang natabo gin-compress ang isa ka seksyon gin-distribute sa 4. Ang natabo ang kada room nga masudlan sang kabataan perti na kagutok. Kag ang worst nga between 9 to 11 AM kautod amon nga wiring aniho kay tungod sa overload. Anom ka aircon ang ginagamit. Dugang pa sini manugduhan na katuig nga wala sa gihapon sa aksyon ang DepEd Iloilo sa ila pagpangabay nga i-reassign ang district supervisor. Naginamo na dire ang mga faculty, wala na naginintindahanay. Bilog nga district, may mga gap na tungod sa iya. Nagpaiwan nga maghatag sang statement si Superintendent Dr. Ernesto Servillon angot sa issue. Bangod may mga dokumento pa sila nga ginahulat sa mga tagreklamo. Ginapaagi kuno nila sa due process ang reklamo sang school heads kag PTA. Samtang gintinguan sa news team nga ma-interview si Dr. Rowena Kalimpong apang wala ini sa opisina. Bangod may meeting kuno sa San Miguel. Dirt suno sa SDO Iloilo ang reklamo sang PTA kag school heads ang nakalabot na sa Legal Department sang Department of Education Region 6. Dirt? Madamo gid nga salamat sa detalye, Zen Kilantang Sasa. Sa iban pang balita, Bagyo Nando, posible nga pabaskugon ang habagat nga magadalas ang pag-ulan sa Visayas. Pila ka mga mangunguma nagahingagaw na ani sang ilang mga humay bango sa posible epekto sang malaing nga tiyempo. Si John Sala nakatutok. Masako na sa pag-ani sa Tatay Aurelio sa Talamnan si Ilaamo diri sa Barangay Tigom, Pavia, Iloilo. Naga-double time na sila bangod nagalikaw sila sa ginapaabot kapag inulan. Kung maabtan sang ulan, sigurado nga maapektuhan gid ang ilang mga humay. Hingagaw kami kakuan agod hindi maulanan. Maga-itom lang humay. Apisar nga hindi direktang apektado sa Bagyo Nando ang Western Visayas lauman sa gihapon ang pag-ulan sa rehiyon suno sa Pag-asa. Yung mga pag-ulan na ekspektaro naton dala ini sa gihapon sang hanging habagat o kuna southwest monsoon. Dugang panidepra, buwas mabatyagan ang pag-inulan sa rehiyon, ilabi na sa southern portion sang probinsya sang Iloilo kag sa bugos nga probinsya sang Antique. Bangod madamol nga ulan na posible nga magtupa, nagpahanumduman ang Pag-asa Iloilo sa mga residente nga mag-aligmat. Abiso naton ilabi na sa mga low-lying areas or mountainous areas naton bangod sa continuous nga mga pag-ulan, posible sa gihapon ang flash floods, landslides sa mga susceptible areas magaligmat kita. Upod kay Hans Tishato, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian?
Yes, Jert, maraming nga salamat mga kapuso sa Bacolod City. Nasunog nga bahin sang Barangay 27, ginpanghawanan na sang LGU. Mga nasunugan, nagapangayo sang duga nga bulig. Sa pagpatukod sang balay, yaring balita katon gintutukan. Nahatagan sa paglaom ang mga nasunugan nga liwat makabalik sa lugar. Ang masobre 200 ka mga pamilya matapos ginapanagiyahan sa gobyernong duta sa bahin sa Barangay 27. Kaya sa aga, ginpatigayin ang clearing operation sa lugar. Damo tadi team nga sa City Legal, DRRM, Benro, kagang amon team sa City Engineers, gabuligay. So may ara dito naka-deploy, diri may ara man naka-deploy nga team. So kompleto, may demolition, may hauling. Ginpangbakbak ang nagkalabilin nga parte sa mga nasunog nga balay, subugman ang pila ka istruktura nga nag-obstruct sa dalan. Pananglitan maplastar na ang lugar. Panugutan ang mga nasunugan nga mat-amat na nga makapatindog sa balay. Nga kung makabalik sila diri temporaryo, hindi sila magamit light materials. Kag aminable man ang tanan nga for the meantime sila gidya mismo ang amat-amat nga magpundar. Magluwas sa bulig pinansyal halin sa LGU, maghahatag man ang Department of Human Settlements and Urban Development sang bulig para sa mga totally damaged. Apang kulang kuno ini sunod sa pila ka mga nasunugan. Instead sang mga abit too much naman na ang mga pagkaon, sin na lang kag ang mga kabilya, kag mga hollow blocks, kag simento ang iatag sa amon. Mas maayo pagid kuno nga may mga donasyon nga materyales para sa pagpatukod sang balay. Kung gusto ganin namon ko nang iatag nila sa amon, sinalang gidya kag material sa panimalay namon, okay lang kay ang ginahangad namon ang pakitlooy lang nga namon, sir. Nga makabalik lang kami kay wala kami sa kung dito kami nila yabutan din kami. Mano kami to? Ginasas pa ang balor nga sarang mahatag sa mga partially damaged nga balay. Opod, Kiril Quisilio, Adrian Pretos, One Western Visayas. Mga kapuso, luyag sang chairperson sang Senate Committee on Public Services nga si Senator Raffy Tulfo nga sukton sang liquidated damages ang kontraktor sang Aganan Flyover sa Pavia, Iloilo. Ang proyekto ang ginpondohan sang gobyerno sang 800 million pesos. Ini ang ginsuguran sang tuig 2020 apang tubtub subong mula sa gihapon na tapos. Sa hearing sang komitiba, ginpahayag man sang senador nga ang nagdisenyo sang proyekto nga United Technology Consolidated Partnership o kun UTCP amuman ang contractor sang narumpag nga taytay sa Kabagan Isabela sang nagligad nga Pebrero. Ang nagapatindog sang Aganan Flyover amo ang International Builders Corporation. Ginpromisa naman sang OIC sang DPWH Central Office Bureau of Design nga si Engineer Lara Esquivel nga ilan na subong ginahimo ang proseso para magsukot sang liquidated damages. Sang ginpamangkot kung saan o target nga matapos ang proyekto, wala nakahatag sang siguradong apetsa si Esquivel. Apang ginpahayag sini nga nagapadayon subong ang trabaho sa proyekto. Ginmanduan man ini sang senador nga magsumiter sang full report kaango sa proyekto sa masunod nga hearing. Ginatingwaan pa sa news team nga makuhaan sang reaksyon ng contractor nga IBC. Hindi naman po magreklamo yung mga taga Iloilo kung maayos yung proyekto. Kahit sama ng sigurong project, kahit saan construction na nagaganap. Kung maayos yung trabaho, yung expectations ng mga tao ay nami-meet. Ginpangsunog sa Philippine Drug Enforcement Agency 6 ang 136.7 million pesos nga balor sang ilegal nga droga sa landfill sa Barangay Kalahunan, Maduriao, Iloilo City. Kabahin ini sang destruction of dangerous drugs. Masobra 19 ka kilos ang shabu, 45 ka kilos sa marijuana, kag iban pa nga mga droga ang ginpangsunog. Ang mga ginsunog nga ilegal nga droga ang ebidensya gikan sa mga nadesisyonan nga kaso sa korte sa Iloilo kag Negros Occidental. Antes ginsunog, ginpakita man sa mga stakeholder ang testing sa mga recovery. Arestado ang duha ka lalaki sa ginkasang drug buy-bust operation sa Barangay Bangkal, Carles, Iloilo. Ginkilala ang mga nagkalatakpan kaday alias Pandoy, 46 anyos, residente sa Balasan, Iloilo, isa ka high-value individual, kag si alias Jing, 40 anyos, residente sa amuman nga barangay. Nakuha sa duha ang masobra 80 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sang 564,000 pesos. 3 ka bulan nga ginpaidalon sa surveillance sa duha antes ginkasa ang operasyon. Arestado ang duha ka high-value individual sa ginkasa nga drug buy-bust operation sang Estancia Police sa Barangay Gogo, Estancia, Iloilo. Ginkilala ang mga arestado kanday alias JM,
28 anyos, residente sang NHA Pabahay, Barangay Gogo Estancia, kag si alias Wenwen, 36 anyos, residente sa Barangay Paon sa Amuman nga Banwa. Nakuha sa duha ang nagabugat 236 gramos ng ilegal nga droga nga nagabalor sang masobra 1.6 million pesos. Ginatudlo nga masami nga parokyano sang duha ang nagahalin sa estansya kag mga kaingod nga mga banwa sa Northern Iloilo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, presyo sang gatong magasaka naman sa masunod nga simana. Pagsaka sa presyo sang gasolina, ika-6 na nga sunod-sunod nga simana. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Sunod-sunod nga semana na ang pagsaka sa presyo sang diesel kag gasolina. Gani nagalalain na mga motorista. Base sa projections ng Department of Energy, ang presyo sang gasolina ang magasaka sang 70 sentimos kada litro. 35 sentimos naman ang posible gasaka sa kada litro sang diesel. Ini nga pagsaka ang mangin ika-6 na nga sunod-sunod nga saka sa gasolina kag ika-5 sa diesel. Si Manong Mar nabatyagan ang kabugat sang pagmahal sang gatong. Gani nagalikaw na lang ini sa pagbiyahe kung hindi man importante. Hindi ka maglakate. Stay at home para nga at least kung nagalakat-talakyan, kaon man nagatong. Sang Martes, nagsaka man sang 50 sentimos ang kada litro sang diesel, kag 10 sentimos naman sa gasolina. Diri sa Haro, yara sa 52 pesos and 20 centavos, tubtog 56 pesos and 50 centavos ang kada litro sang diesel. Ang presyo sang gasolina, yara naman sa 53 pesos and 70 centavos, tubtog 57 pesos and 85 centavos. Ang mga drivers sang jeep kag taxi, nabatyaga naman ang pagnubo sang ila kita, bangod sang sige-sige nga oil price hike. Konsupton mo nga sakay, dako gayo, awat pa tani pang pliti na sa mga estudyante. Pigado biyahe pirmi. Huwag nagkikita ka ni. Kadto na sa gasolina. Kisa ano na lang imbes nga full tank, half na lang ginatugong para nga may may dala puli Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental, mag-amay na rescue matapos juteya na lang nga nalumo sa baybay sa Sipalay. Nakatutok kay Ling Pedreso. Makita sa sininga video ang duha ka mga persona nga nagalangoy sa dagat. Talalupang doon nga may nagadali-dali nga mga personnel sa PCG pakadto sa baybay kung saan inahamtang ang duha. Kuha ang video sa Barangay 5, Sipalay City, Negros Occidental. Sunod sa CDRRMO, ang duha ka persona sa video, amo sanday Police Staff Sergeant Sam Clyde Gutierrez upod ang 16 anyos nga anak nga babayi nga nagbakasyon lang sa lugar. Gin-rescue ang mga ini matapos jutayan lang nga malumos. Kita kagangayo na sila bulig kaga insigida, no? Ang aton nga personnel nag-responde kag nadala sila dayon na ma'am sa shoreline. So daw ang tatay mo to manage kit nga daw sila daw na operate sa siguro sa langoy. Malay ng tiyempo kahapon, rason nga mabaskog ang balod sa baybay sunod sa CDRRMO. Ginsaway na ni sila, gitagaan na sila sila nga hindi magtama palapit tungod sa sitwasyon sa aton nga baybay. Ang ilang daw nagpautaw-utaw pag sila. Gindala na sa ospital ang mag-amay nga yara na sa maayo nga kahimtangan. Ginabisuhan na sa CDRRMO ang pila ka tourism establishments nga hugot nga i-monitor ang tiyempo kag magpatigayon sang nagakaigo nga tikang agud hindi na maliwat ang insidente. Aileen Pedraso, One Western Visayas. Balantayin mga puso, nagbaskog paghid ang Bagyo Nando samtang padayon nga nagahulag sa dagat sa nisido nga nibahin sa Pilipinas. Base sa latest bulletin sa Pag-asa, antes mag-udto kay ina urihin ni siplatan sa kalayon nga 1,005 kilometers na sidlangan sang Central Luzon. Isa na ini ka tropical storm subong kay nagahulag pa nakatungdan sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Sunod sa Pag-asa, pag-iiguon sa Bagyo Nando ang extreme northern Luzon sa mga masunod niya adlaw. Posible ini maglabay ukon maglandfall sa Babuyan Islands Lunes sang hapon tubtob Martes sang udto ukon hapon. Nagapabilin man ang tsansa nga magbaskog pa bilang super
typhoon ang Bagyo Nando. Pwede pa magbago, ganit padayon lang ang magtutok sa updates. Sa subong mga kapuso, wala pa epekto sa pungsod ang Bagyo Nando apang magapaulan ang habagat kag localized thunderstorms. Base naman sa datos sa Metro Weather, may chances ang laptalap ng ulan sa Aklan, Capiz, TK Iloilo, Guimaras kag Negros Island. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sang pungsod. Nakaagom sa mga pilas sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang lalaki nga ini nga ginkilala kay alias Nor. Ini matapos aksidente nga makabunggo ang iyang motorsiklo sa concrete railing sang approach sang Taytay. Bangot sa impact sa pagkabunggo, nagtabog ang biktima kag nagtupa sa talamnan. Natabo ang aksidente sa Barangay Villaverde Jimenez, Hamtik Antique, Biyernes ang aga. Padayon pa nga ginabulong sa ospital ang biktima. Ginbiktima naman sa mga bakawat ang duwa ka establishmento sa Mabini Street, Kalibo, Aklan. Ang isa sa mga ginsulod ang mga malaligyan sa motorcycle parts. Nakuha dire ang cash nga nagabalor sang 20,000 pesos nga nabutang sa kabinet. Ang isa naman amo ang talatapan sa isa ka transport cooperative nga nakuhaan sa 3,000 pesos nga kwarta. Padayon pa nga ginatumon sa kapulisan ang identity sang kawatan. Ginbawian sang kabuhi ang 27 anyos nga si alias Joshua matapos gintiro sa barangay Kamalandaan, Kawayan, Negros Occidental. Suno sa kapulisan, natabo ang pagpangtiro sa balay sang kakilala ni alias Joshua kung sa din siya nagtambong sa birthday party. Naibaluan nga naginuminom ang biktima kag nagdesisyon nga dito na lang matulog bangod sa kahulugbon. Dire na ginsulod ang biktima sang duha ka mga suspect. Gindalay ni sa guwasang balay kag pila ka beses nga ginlutang. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, pila ka klase sang isda nagsaka sang 20 tub 40 pesos ang presyo sa mga merkado sa Iloilo City bangod sa paglain sang tiyempo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Naeksperyensyahan ang paglain sang tiyempo sang tinalikdan nga mga inadlaw, rason nga may pila ka klase sang isda ang nagsaka ang presyo. Yara sa 20 tub 40 pesos ang ginsaka sa presyo sang bangrus, bukaw-bukaw, tamodyos kag iban pa. Ang presyo sang iban nga isda ang nagapabili nga estable. Suno sa mga manugbaligya, nagasaka lang ang presyo sang isda sa tion nga magnubo ang supply bangod hindi makapalawod ang mga manugpang isda. Sa tiyempo man kung may bagyo kag depende sa panguha sang isda, kung damo isda kag kung gamay ang riya sang isda. Dira man na sa usually nagasaka. Mabatyaga naman sa mga konsumidor ang pagsaka sa presyo sang isda. Gani si Manang Beth, todo kinot man. Mahal man tanan, ti kung damuon mo gid, ti mahal maiguan niya. Upoy kay si Riloren Duque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Exciting mga puso magluwas sa pasundayag sa mga masker dancers kag makalilingaw nga musika. Balantayan sa Maskara 2025 ang Maskara Olympics. Kay kabugusan nga 28 tanan ka sporting events, ang hiwaton lakip na ang Maskara Volleyball Cup, Maskara Run, Bike kag Zumba, Pickleball kag 3x3 basketball. Balantayan man ang Legends Rise, Maskara Gugma All-Star Game. May ara man sang BMX kag skateboard competitions. City of Smiles International Marathon kag National Dance Sports Open. Nga ang amon nga ginset nga sports will be well attended by the participants. Ginpahamtang officer in charge sa bag-ulang gintukod nga Land Transportation Office, Negros Island Region, ang Assistant Regional Director ng LTO Western Visayas nga si Jack Conlu. Ang order ginpagwas ang September 3 ni DOTR Acting Secretary Attorney Giovanni Lopez. Sa piyak sini magapabilin man gihapon si Conlu sa iya posisyon bilang ARD sang LTO Western Visayas. Si Conlu ang siyam ka bulan na nga ginapoint sa iya pwesto sa LTO Western Visayas. Mga puso, liwat nga magapakilig si kapuso artist Kim Perez sa newest single nga Huling Hinto. Ang OPM band nga Nyor may panibago man nga single nga Giliw nga may dala nga modern harana feels. Pwede na ma-stream ka ma-download ang Huling Hinto ka Giliw sa tanan nga online platforms worldwide.
Mga kapuso, ari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa pagkadula sang balanse sa Encantadia, no bala, ang matabo sa mga sangre nga nagaumpisa pa lang sa paghanas. Masalbar bala ni Perena ang mga sangre. Ano ay hana mangin epekto sa pagkadula ng Daitera, Dea kag Mitena. Bantayan inatanan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, sa patag sa fashion tanan, posible madiskubre na lang ang mga materyales sa palibot kag sa aton panimalay pwede gali gamiton sa iban pang bagay. Kasubong na lang sang mga banig, dahon sang pinya kag hablon nga halin sa abaka. Human sa nasambit nga mga materyales ang ining nga mga Filipiniana. Ang katahom sang pinya seda, hablon kag banig makita gid halin sa sleeves, tapis, tubdob sa saya. Inspirasyon kuno sang Ilonggo designer nga si Ram Silva ang komunidad sang Rara Weaver sa Leon, Iloilo sa iya mga obra maestra nga ginpasundayag sa isa ka fashion show sa New York, USA. Ayos gid ang imo mga disenyo nga simbolo sang kultura sa mga Ilonggo, Ram. Gani kapuso, kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag good vibes o kung makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon kag pagtulunan, ipakigbahin ng mga istorya nga ayos gid. Very inspiring basta Ilonggo talent. Mga kapuso, 97 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.